Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 671 hanggang Kabanata 680. Kabanata 671. Boss, kami. Paumanhin, nagkamali kami. Aalisin natin yung buhok mo at hahayaan kang makasama nitong sisiw, okay? Ang isa pang lalaki ay mahinang lumuhad sa harap ni Jack nang malagpasan niya ang unang hapdi ng sakit. Nakakunot ang noo, si Jack ay malamig na sumimangot, anong pinagsasabi mo? Bodyguard ako ni Miss Tanya. How dare you? Why? Oo, syempre. Ang marangal at magandang babae na ito ay si Miss Tanya. Napakalakas mong bodyguard. Ngayon ay nakikita ko na kung bakit kailangan niya ng isang bodyguard lang kasama niya sa lahat ng oras na ito. Isa ka lang talaga sa isang hukbong isang tao na may kapangyarihan ng 100 lalaki. Wika ng lalaki habang nanginginig at pinakanak ang pinupunasan ng malamig na pawis sa kanyang noo. Kung ang magandang babae na sinadya nilang samantalahin ay si Miss Tanya nga ng pamilya Drake, ang mga miyembro ng Wolfgang Gang ay hindi na magbubulungan kung sila ay papatayin dito mismo. Ang pamilya Drake ay ang pinakakilalang pamilya, ang maliliit na grupong tulad nila ay hindi kwalipikadong lumaban man lang. Boss, please let us go. Pakiusap ni Felix kay Jack. Pwede ba tayong magpakita sa sarili natin? Sumulyap si Jack sa kanila nang walang pakialam. Babantayan ko ang sarili mo kung ako sayo. Baka mawalan kayo ng buhay sa susunod na makita ko kayong ginagawa ito ulit. Oo, kuya. Pasasalamat na tumango si Felix. Talagang nagpapasalamat kami sa awa na ipinakita mo sa amin. Napayuko si Felix habang nagsimulang maglakad palayo kasama ang kanyang mga tauhan. Wala na siyang ibang gusto kundi ang makawala sa lugar na ito. Gayunpaman, maghintay. Tinawag siya ni Jack nang makadalawang hakbang papalayo. Ano, nagkatinginan silang apat, unti-unting nawawala ng kulay ang kanilang mga mukha. Hindi nila akalain na babalikan ni Jack ang kanyang salita. Papatayin ba niya sila? Hindi ko naman kayo pinayagang umalis, diba? Sinabi mo na ililibre mo si Miss Tanya sa isang pagkain, hindi ba? Hindi kaya tinatalikuran mo ang iyong pangako. Napangisi si Jack. Samantala, bumalik na si Tanya sa kanyang upuan nang unti-unting nawala ang pamumula ng kanyang mukha. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kaba nang maalala ang pakiramdam ng braso ni Jack na pumulupot sa kanyang baywang. Hindi nagtagal pagkatapos naisip ni Jack sa kanyang sarili na nagutos siya, go pay the bill. Pagkatapos, lumuhad ka rito at maghintay hanggang matapos ang ating hapunan bago ka makaalis. Hahayaan ko na kayo pagkatapos nito. Ay, syempre. Babayaran natin ang bill ngayon din. Dahil sa takot sa kanilang buhay, mariing tumango ang mga lalaki bago sila nagmamadaling bayaran ang 60,000 halaga ng bill. Nang makabayad na sila, sumugod ang apat sa mesa ni Jack at lumuhad sa tabi nila. Sa sobrang kahihiyan ay ibinaba nila ang kanilang mga ulo at makikita rin ito sa kanilang mga mukha. Sa sandaling ito, sa wakas ay dumating si Selena mula sa kanyang kumpanya na matatagpuan malapit sa kinaroroonan nila. Napakunot ang noo ni Selena nang makita ang apat na lalaki na nakaluhod sa sahig. Jack, anong nangyayari? Napaaway ka ba? Nagulat si Selena nang makita ang apat na lalaki sa sahig, nakaluhod. Ilang beses na niyang sinabihan si Jack noon na ihinto ang pag-aaway para ma-enjoy nila ang low-profile lifestyle. Ang huling bagay na inaasahan niya sa kainan na ito ay ang eksenang ito. Iniwan ng mga taong ito ang kanilang mga eyeball sa bahay at nangahas ng pagnanasa sa kagandahan ni Miss Tanya. Ang parusang ito ay wala, talaga. Walang pakialam nang umiti si Jack at hinaila ang upuan sa tabi nila. Mahal, maupo ka. Malapit nang ihain ang mga ulam. Umupo na tayo at hintayin ang mga ulam natin. Oh, so ganun ang nangyari. Sa palagay ko, tanga sila kung hindi nila alam kung sino si Miss Tanya. Napangiti si Selena nang marinig ang paliwanag ni Jack. Si Jack ay bodyguard ni Miss Tanya, kaya tungkulin lamang niyang gumawa ng isang bagay kung siya ay hinaras. Napaangat ang ulo ng apat na lalaki at napatingin kay Selena. Natulala na naman sila dahil sa kagandahan niya at naging berde sila sa inggit. Bodyguard lang siya pero may napakagandang asawa.
Kabanata 672. Selena, ang ganda mo. Mukhang klase sa iyo ang professional suit na ito. Tumingin si Sharon kay Selena at naiinggit na idinagdag, hindi nakakagulat na mahal ka ni Jack. Mahal na mahal ko siya, pero malamig siya at walang malasakit sa akin. Isang awkward na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Selena. Sharon, hindi kasing galing si Jack sa inaakala mo. Siya ay may isang medyo malamig na mukha kung minsan, at siya ay gumagawa ng mga bagay na masyadong tame time. Bukod doon, hindi siya romantikong tao at maaaring maging marahas. Gusto niyang ayusin ang lahat gamit ang kanyang mga kamao. Gusto mo siya dahil hindi mo pa siya lubos na kilala. Siyempre, sinabi ni Selena ang lahat ng ito kay Sharon para sumuko na siya. Kahit na si Sharon ay isang mabait at medyo mayaman na tao, si Jack ay kanyang tao. Bilang asawa niya, paanong walang makasariling motibo si Selena? Bukod pa riyan, naramdaman niyang dapat niyang isuko si Sharon kung hindi interesado si Jack sa kanya. Talaga, dumating na sagot ni Sharon, hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi niya. Feeling ko, lahat ng ginagawa niya maganda. Natural na sa kanya na ayusin ang mga bagay sa kanyang mga kamao kung siya ay nabubuli. Kung hindi, anong klaseng lalaki siya? Bukod doon, siya ay isang retiradong veterano na dating nasa puwersa. Normal lang sa ganyang tao na laging seryoso ang ekspresyon ng mukha. Nagbibigay ito sa kanyang mga tao ng pakiramdam ng pagiging maaasahan. Huminto muna dito si Sharon bago palihim na sumulyap kay Jack. Higit sa lahat, binibigyan niya ang lahat ng tao sa paligid niya ng pakiramdam ng seguridad. Honey, hayaan mo akong tulungan ka sa mga hipon. Si Jack naman ay umarte na parang hindi niya narinig ang sinabi ni Sharon at sa halip, tinulungan niya ang asawa na tanggalin ang balat ng mga hipon. Hindi natuwa si Sharon dito at iginiit, Jack, sagutin mo ako ng tapat. Iko-consider mo ba ako kung hindi ka pa kasal at hindi mo pa nakikita ang iyong asawa? Si Felix at ang iba ay lubos na natigilan nang marinig nila ito. Ano ang nangyayari? Hindi ba siya bodyguard? Paano ngang isang bodyguard lamang ay magiging isang bagay ng pagsamba ng ilan? Tila ang magandang babae na ito ay isang mayamang tao mula sa ibang pamilya, ngunit nagustuhan niya ang isang bodyguard. Halos lumalangoy sila sa inggit. Kung nagkaroon sila ng isa sa apat na magagandang babae na ito, hindi man lang sila magtataka kung mababawasan ng isang taon ang kanilang buhay. May apat na babae talaga ang nag-aaway sa lalaking ito. Higit sa lahat, mukhang walang pakialam ang lalaking ito sa babaeng tinatawag na Sharon. Diyosa! Tinanggihan niya ang magandang pagkakataon. Inubad ni Jack ang mga hipon at inilagay sa mangkok ni Selena bago tumingin kay Sharon. Miss Sharon, maraming sakripisyo ang misis ko at tiniis ang maraming hinaing para sa akin. Pumalik ako para magkaroon ng magandang buhay kasama siya. Mahal ko siya at ang aming anak na babae. With that being said, I can only appreciate your kindness, pero hindi ko sila matatanggap. I mean, paano kung wala siya dito? Mamahalin mo ba ako? Bahagyang balisa si Sharon. Talagang naiinis si Jack dahil ayaw nitong bigyan siya ng kaunting pag-asa. Paano magkakaroon ng napakaraming posibilidad sa mundong ito? Walang ganoong posibilidad. Dismissed Jack with a tight smile. Tara, kain na tayo. Nagkatinginan ng apat na nakaluhod sa gilid at muling nagulat. Sharon George. Hindi ba iyon ang pangalan ng elder miss mula sa first-class aristokratikong pamilyang George? Ang pamilya George ay nagkaroon lamang ng isang anak na babae, at kung sino man ang nagpakasal sa kanya ay maaaring magmana ng buong pag-aari ng pamilya George. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng iyon, ang bodyguard na nasa harapan nila ay tumanggi sa mataas na profile na paraan at walang anumang pag-aalinlangan. Pipi ba ang taong ito? Para sa isang bodyguard na tulad ni Jack, para siyang makakuha ng libreng tanghalian para manligaw siya para sa pagmamahal ni Miss Sharon. Sige, hindi nasisiyahan si Sharon sa mga pangyayari. Gayunpaman, nang pag-isipan niya ito. Hindi ba ito patunay ng isang mabuting tao? Sa pinakakaunti, si Jack, na may ganoong ugali, ay mas karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Kabanata 673. Halika, uminom tayo ng alak. Sabi ni Tanya na may ngiti sa labi habang itinatas ang baso ng alak.
Tutal, ang mga tao mula sa tinatawag na Wild Wolf Gang ay nagbabayad para sa buong mesa. Tayang naman kung hindi natin maubos ang alak na in-order natin at medyo nakailang bote na tayo. Sige, chorus ni Ivan habang itinataas ang sarili niyang baso, halika na. Umisi si Ivan. Nagsimulang uminom silang 5. Kahit bitter pa rin tungkol kay Jack, nagsalita si Sharon, Jack, okay lang na ayaw mo sa akin, pero kailangan kong sabihin sa iyo ito. If ever the day comes na pagsisihan mo ang mga sinabi mo, halika hanapin mo ako. Handa akong maging pangalawang asawa mo at nasa tabi mo araw-araw. Hindi kita guguluhin at makakasundo ko pa si Selena. Tumikim si Jack sa matapang na pahayag ni Sharon. Ehem. Sharon, bata ka pa at mahaba pa ang buhay. You'll meet someone who you'll genuinely like in the future, I'm sure of it, wika nito bago humigop ng alak. Bata pa. Bata pa. Hindi na ako bata. Nasa legal age na ako para magpakasal ilang buwan na ang nakalipas. Itinikom ni Sharon ang maselang bibig. Matanda ka lang sa akin ng 6 o 7 taon. All of a sudden. Felix, anong ginagawa mo? Lumuluhod ka dito. Isang grupo ng 7 hanggang 8 lalaki ang lumapit sa kanila habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain. Ang isa sa kanila ay may ulo na puno ng bleached white hair. Laking gulat ng mga lalaki nang makita nila si Felix at ang iba pa sa sahig. Nang makasalubong ang mga mata ng mga lalaking ito, natahimik at nahihiya si Felix at ang kanyang barkada. Ang isa sa mga lalaking nakaluhod ay kumurap kay Whitey, ang lalaking may bleached white hair. Huwag kayong makialam, kayo. Ika niya sa kalahating sumisigaw na boses. Tinenyasan niya ang ibang tao na umalis, hindi nila kayang masaktan ang mga tao dito. Gayunpaman, hindi narehistro ni Whitey ang mga palatandaan sa oras. Ano ba naman? Natalo ba sila sa laban? Dapat tingin tuloy si Whitey sa 4 na magagandang babae na nakaupo sa mesa at ngumisi. Nakuha ko. Siguradong nahulog ka sa isa sa mga babaeng ito dito, hindi ba, Felix? Pervert ka. Paanong hindi kita maiintindihan? Hindi mo mapipigilan ang iyong sarili sa tuwing makakatagpo ka ng magagandang babae. Paano mo matitiis kapag nakatagpo ka ng ganoong sukdulang kagandahan? Tumigil siya saglit bago niya sinabing, huwag kang matakot, huwag kang matakot. Nandito ako. Nandito na ang kapatid mong si Angus. Mayroon kaming isang malaking grupo ng mga tao. Tulungan ka naming makaganti. Tama, Felix. Grabe naman kayo. Paano kayo matatalo laban sa isang lalaki? Nakaluhod pa nga kayo. Ito ay sobrang nakakahiya. Malamig na ngumiti ang isa pang lalaki, ni minsan ay hindi pinansin si Jack na nasa iisang table, kumakain kasama ang mga babae. Gusto munang ipaalala ni Felix sa kanila na dapat nilang isipin ang kanilang ugali sa harap niya at sa mga babae. Kaya naman, naging sorpresa sa kanya ang patuloy nilang pagwawalang bahala sa kanya. Nagpasya siyang magpanggap na wala siyang nakikita o naririnig at tumahimik sa lahat ng oras. Dahil hindi mo makuha ang babaeng ito, hayaan mo akong subukan sa halip. Umisi si Whitey. Bigla niyang hinampas ang mesa at nginisyan, bata, huwag kang umarte ng walang kasalanan at magpanggap na hindi mo kami narinig. Galing din ako sa Wolfgang Group. Tinaktan at pinahiya mo ang aking mga kapatid, at ngayon, ipaghihiganti ko sila. Kung naiintindihan mo ang nangyayari. Sumigaw at iwan ang mga babaeng ito dito. Nanlilisik kay Whitey ng may kabangisan, kinuha ni Jack ang isang chopstick at sinaksak ang kamay ng lalaki na nasa mesa. Walang oras si Whitey para tumugon sa ganoong kabilas na galaw. The next thing he knew, isang kahoy na chopstick ang nasaksak sa kamay niya. Sa sobrang sakit ay agad siyang napaluhod. Kabanata 674. Napaungol si Whitey sa sakit. Nagsilabasan ng mga ugat sa kanyang noo habang ang kulay ng kanyang mukha ay natuyo. Saktan mo siya. Dumating ang dumadagandong na utos ni Whitey sa kanyang mga nasasakupan habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Brother Angus, ito. Takot na takot ang kanyang mga nasasakupan dahil sinalubong sila ng malamig na tingin ni Jack. Sa paghusga mula sa napakabilis na pag-atake ni Jack, hindi siya simpleng tao. Bagamat mayroon silang mga numero, maaaring hindi nila magawang labanan siya. Labas.
Huwag mong sirain ang mood ko, ungol ni Jack nang mapansin niyang mas maraming tao ang nakapaligid sa kanila, at marami sa mga bagong customer ang nakatingin sa kanila. Agad na napatingin si Felix kay Jack nang marinig niya ito. Boss, paano naman tayo? Pwede na ba tayo? Cram. Bawat isa sa inyo ay maaaring mawala. Nakakasakit ng ulo ang pagtingin ko sa inyo. Inip na tumingin sa kanya si Jack at ikanaway ang kanyang kamay. Sige. Magpapakita ako ngayon. Masyadong natuwa si Felix nang marinig niya ito na agad na tumango at tumayo kasama ang kanyang mga nasasakupan. Tanga ba kayo? Bakit nakatayo ka pa dyan? Sundan kami ngayon din. Ito si Miss Tanya mula sa pamilya Drake at iyon ay si Miss Sharon mula sa pamilya George. Napatingin si Felix sa mga taong nakaugat pa rin sa kinatatayuan nila. Napatingin siya kay Angus na sobrang sakit. Angus, masyado kang tanga. Nakaluhod na ako doon at nangahas kang manggulo kay Miss Tanya at sa iba pa. Nasa suicide mission ka ba? Bakit mo naman nasabi? Halos himatayan si Angus sa sobrang galit. Bakit hindi mo ito sinabi sa akin ng mas maaga? Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng mga palatandaan. Ngunit ikaw ay masyadong pipi upang maunawaan ito. Agad na naglakad palabas si Felix sa napakalaking hakbang pagkatapos niyang magsalita. Ang iba, lalo na ang mga kasama ni Whitey, ay agad na nakaramdam ng ginhawa pagkatapos nilang marinig ito. Nagpasalamat sila sa kanilang mga maswerteng bituin na hindi agad umaksyon ayon sa utos. Kung hindi, maaaring pareho sila ng kapalaran ni Whitey. Hindi na nagtagal si Whitey at tumakbo ng mas mabilis kaysa sa isang kuneho. Isang grupo ng halos 20 katao ang nawala sa paningin ni Jack at ng iba pa. Sa isang walang malasakit ng ngiti, lumingon si Jack kay Selena at sumimangot, ituloy na natin ang ating pagkain. Sige, tumango si Selena bilang kasiyahan. Sa sandaling iyon, nadama niya na ang sinabi ni Sharon tungkol kay Jack na ang isang malakas na pakiramdam ng seguridad ay madarama kapag siya ay nasa paligid niya, ay totoong totoo. Kabanata 675. Bumalik si Selena sa kanyang opisina para magtrabaho pagkatapos niyang kumain. Samantala, naglakad-lakad si Jack at ang iba pa sa lugar na iyon bago bumalik sa mansyon ng pamilya Drake. Nagpahinga si Jack sa silid na inayos ng pamilya Drake para sa kanya sa kanilang pagbabalik. Handa na siyang magmaneho pa uwi ng bandang alas 5 o alas 6 ng hapon. Samantala, sa mansyon ng pamilya Clark, tuwang-tuwa si Flynn nang makita niyang pumasok sa silid ang kanyang pinsan na si Ken. Agad niyang tanong, "Kumusta, Ken? Patay na ba si Jack? Ano ang kalagayan ng kanyang katawan? Di ba sabi mo nakainom na siya ng lason?" Naaalala ko na nagpunta kayo sa Sky City para hanapin din ang malalakas na martial artist ng pamilya Zenos. Tama ba? Naniniwala si Flynn na si Jack ay pisikal na nanghihina araw-araw dahil 2 hanggang 3 araw na ang nakalipas mula nang maubos niya ang lason. Sa gayong mga kalagayan, tiyak na mamamatay si Jack kung ang kanyang pinsan at siyang Master Hugo ay nag-imbite ng malalakas na martial artist mula sa pamilya Zenos upang ipaghiganti si Quill. Ang kanyang pinsan at siyang Master Hugo ay umalis kahapon at kababalik lang. Na-curious si Flynn tungkol sa kapalaran ni Jack. Tumingin si Ken kay Flynn na may ekspresyon na puno ng maraming emosyon ang sabay-sabay. Si Flynn ang pinsan niya na nawala ng paa dahil na-offend niya si Tanya habang nag-e-enjoy siya sa pamamasyal dito kasama si Ken. Iniisip ni Ken kung paano niya sasabihin sa mga magulang ni Flynn ang tungkol dito. Bukod pa riyan, ang pamilyang Bane sa Lone City ay bahagyang mas malakas kaysa sa kanilang pamilyang Clark, isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya. Naiintindihan naman agad ni Flynn nang makita ang nagdidilim na ekspresyon ni Ken. Pagkaupo sa sofa, agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Flynn. Buhay pa ba siya? Parang hindi pa kayo nakakagalaw. Ang bawat araw ay isang mahirap na araw para sa akin ngayon. Gusto kong makitang mamatay ang bodyguard na ito na nagngangalang Jack. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Ken na may malamig na ekspresyon sa mukha. Nakakairiti kang walang kwenta, Ken. Hindi mo kayang humawak ng bodyguard. Walang himik si Ken habang maamo siyang umupo sa tabi ni Flynn. Huwag kang masyadong maiinip, Flynn. Bakit gusto mong magmadali ng husto kapag ang taong ito ay mamamatay pa rin?
Oo, nagpunta ako sa Sky City kasama si Young Master Hugo, ngunit ang Young Master ng pamilya Zenos ay isang mahirap na tao. Tinaktan niya ang isang hari ng digmaan mula sa Eastfield. At ang hari ng digmaan na ito ay labis na nagalit kaya pumunta siya sa Sky City at nilipol ang buong pamilya Zenos. Tumigil si Ken dito at ngumiti ng mapait. F6. Itong hari ng digmaan, sa pamamagitan ng ilang banal na intervention, ay tumulong sa walang kwentang Jack na iyon. Sobrang swerte niya lang. Patay na sana siya kung hindi siya nakatanggap ng ganoong tulong. Damn! Ipinatong ni Flynn ang kanyang mga kamay sa mga kamao habang siya ay nalulula sa pagkabigo. Nawalan siya ng isang paa at maaaring gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair. Ayaw niyang tanggapin ang kapalarang ito dahil hindi lamang siya magkakaroon ng isang kakila-kilabot na buhay, ngunit siya ay pagtatawanan din ng iba. Si Jack ang kinasusuklaman sa tuwing naiisip niya ang kanyang posibleng kapalaran at isang malungkot na kapalaran noon. 25 days na lang ang natitira. Kapag oras na ni Selena para ipagdiwang ang kanyang kaarawan, matatapos na ang kanyang oras. Huwag mag-alala, ang lason ay napakalakas. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa isang bagay. Inalo ni Ken si Flynn, kahit isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Tayang na-expose ang private meetings ni Zina at Ivan. Ngayon, alam na nina Jack at Ben ang tungkol sa kanila, at hindi na maipagpatuloy ni Zina ang pagtatago at pag-espiya kay Jack. Makakakuha pa rin kami ng balita tungkol kay Jack kung hindi siya natuklasan. At least, makakatanggap kami ng mga update sa kanyang kalusugan at malalaman kung lumalala ito. Achievable yan. Tumawa ng masasamang tawa si Flynn. Maghintay ng ilang araw at gumamit ng maraming mahuhusay na manlalaban upang subukan si Jack. Kung ang kanyang katawan ay talagang nasa isang kawaila-hilakbot na estado at ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay nawala. Maaari pa nating gamitin ang pagkakataong ito upang patayin siya bago siya sumuko sa lason. Tumango si Ken sa tuwa. Itong ideya mo ay isang magandang ideya. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang flyer mula sa kanyang bulsa at idinagdag. Gayunpaman, gusto ko talagang makita si Jack na nahihirapang maglakad at ang kanyang katawan ay naaagnas hanggang sa mamatay siya sa kaarawan ni Selena. Hindi ba mas mabuting paraan iyon para mailabas ang ating galit? Ang pinakamahalagang punto ay siya at ang buong pamilyang Taylor ay mawawalan ng mukha kapag ang taong ito ay nabigo na mag-organisa ng isang nakakapukaw na birthday party para kay Selena. Paunang na. Kasi mangot, kinuha ni Flynn ang flyer at tumango. Mukhang tama ito. Bakit mabilis na tapusin siya kung maaari nating hayaan siyang mamatay ng hindi komportable at hayaan siyang mawalan ng mukha? Huwag muna natin siyang patayin. Maaari naming utusan ng mga manlalaban na bugbugin siya ng mabuti at suriin ang kanyang pisikal na lakas. Ayos lang basta hindi nila siya papatayin. Kabanata 676. Tumango si Ken, nasiyahan sa ideya ni Flynn. Anong ideya? Ito ay isang magandang ideya. Sa ngayon, maaari natin siyang bugbugin at pahirapan kahit anong gusto natin hanggat hindi natin siya papatayin. Hihintayin namin ang kaarawan ni Selena. Kapag nawalan siya ng mukha, bago siya hayaang mamatay ng masakit. Ang aking mga iniisip ay eksakto. Dumating ang sagot ni Flynn, puno ng mali siya at panghahamak ang kanyang mga mata. Narinig ko na ang kanyang asawa ay medyo nakakakuha. Kinagat ni Flynn ang kanyang mga ngipin. Kapag wala na siya sa larawan, papaluhod ako sa kanyang asawa sa paanan ko sa isang paraan o sa iba pa, at ipapakiusap ko sa kanya na paglaruan ko siya. Magiging masaya akong pahirapan siya sa lahat ng paraan. Nang marinig ito, agad na napabuntong hininga si Ken, pinsan, natatakot ako na bawal iyon. I've been my eyes on Selena all this while, kaya hindi mo siya mahawakan. Ito, siyempre, ay hindi umupo ng maayos kay Flynn. Ken, paghihiganti lang ang gusto ko at hindi mo man lang matupad itong hiling ko. Ako, nawalaan pa ako. Hindi ko mailalabas ang galit ko kung hindi ko gagawin iyon. Dumilim ang mukha ni Ken. Flynn, kailangan kong ipaalala sa iyo na si Jack ang nabali ang binti mo. Gusto mong maghiganti at tinutulungan kita at ang paghihiganti mo ay gagawin kapag namatay si Jack. Ano ang kinalaman nito kay Selena?
Kung gusto mong maghiganti, parusahan mo si Jack, hindi si Selena. Malaki ang posibilidad na siya ang magiging hipag ng iyong pinsan sa hinaharap. Hindi niya inaasahan na tatawa si Flynn. Hipag? Nananaginip ka ba? Kilala mo si Selena sa loob ng maraming taon ngunit nabigo kang makuha siya kahit noong nasa hukbo si Jack. Ano ang sinasabi nito sa iyo? Wala ka sa puso ng babaeng ito. Kung gusto ka niya, makukuha mo siya ng walang anumang problema. Huminto muna si Flynn dito bago niya idinagdag, I think Selena wouldn't want to have anything to do with you, even if Jack's dead. Hindi ka niya gusto. Paano kung ikaw lang ang na-infatuated dito? Siyempre, nagalit si Ken sa ideyang ito. Dapat mong malaman na bagaman hindi siya nagpahayag ng anumang damdamin sa akin noong panahong iyon, paminsan-minsan ay kumakain siya kung yayain ko siya. Nararamdaman ko na ang aming mga relasyon ay hindi dapat maging kasing mabuting magkaibigan. Naiintindihan mo ba? Hindi ito pinabayaan ni Flynn habang tumutugon. Kung ganoon nga, sabihin mo sa akin kung bakit hindi mo siya nakuha noon. Isang ekspresyon ng pag-unawa ang lumitaw sa mukha ni Ken na para bang naiintindihan ang bawat iniisip at motibo ni Selena. Dapat kasi buhay pa si Jack, kaya hindi siya nagbigay ng malinaw na pahayag o nagbigay sa akin ng anumang pagkakataon sa sandaling iyon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya gumawa ng mga pagsulong sa akin. Kung tutusin, anak ni Jack si Kylie, at natural sa kanya na hilingin ang pagbabalik ni Jack para sa kapakanan ng kanyang anak. Ipinapakita nito kung gaano siya kabuting babae. Dedikado siyang babae. Kinuha ni Ken ang teacup at humigop bago niya idinagdag. Bukod doon, wala na siyang ibang mapagpipiliin kung patay na si Jack. Pipili siya ng mapagkakatiwalaan at mapagmahal na lalaki sa mga humahabol sa kanya. Pipili siya ng lalaking mapagkakatiwalaan niya ng buhay. Ako ang lalaking ito. Ang tiwala mo talaga. Natawa si Flynn at nagpatuloy, just wait and see. Hindi ikaw iyon, kahit na wala na si Jack. Hindi mahalaga kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa mo sa kanya, bibigyan kanya ng pagkakataon kung gusto kanya. Oh, at hindi mo ba ako tinanong kung bakit gusto ko siyang pahirapan? Asawa kasi siya ni Jack. Kahit patay na si Jack, gusto kong mamatay siya sa pagsisisi. Wala akong pakialam. Hindi mo siya mahawakan kahit patay na si Jack. Pinandilatan ni Ken si Flynn, mas madilim ang tono niya kaysa sa karaniwan. Alam kong mananalo ako sa puso at kamay niya. Sige. Bibigyan kita ng 1 taon pagkatapos ng kamatayan ni Jack. Kung hindi mo makuha ang pag-ibig ni Selena at kusang loob na maging babae mo sa loob ng panahong iyon. Huwag mo akong sisihin sa pagkakasangkot noon, malamig na hamon ni Flynn pagkatapos niyang pag-isipan ang kanyang mga iniisip. Napaisip naman si Ken at tumango. Sige. Kung mabibigo pa rin akong habulin ang babaeng ito 1 taon pagkatapos ng kamatayan ni Jack. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo. At wala akong pakialam sa kanya kung ganoon. Habang may naisip siya, nagsalita si Flynn. Nga pala, kapag nagpadala ka ng 1 tao para bugbugin si Jack, tandaan mong hilingin sa kanila na kumuha ng litrato at ipadala ito sa akin para may pagtawanan ako. Huwag kang mag-alala, hindi iyon issue. Tumango si Ken kay Flynn nang magkasundo sila. Kabanata 677. Bumalik na si Jack sa kanyang villa at naligo siya at nagpalit. Doon lang bumalik si Selena mula sa trabaho. Kamusta ang trabaho, honey? Ayos ba ang lahat sa kumpanya? Maalalang tanong ni Jack nang makitang papasok ng kwarto ang asawa. Oo, maayos ang lahat. Bagaman, kahit na siya ay maaaring maging, Ivan ay sabik na sinusubukang ipakita ang kanyang pagganap. Ang lahat ng mga materyales sa proyektong ito ay naaabot sa oras at ang kanilang kalidad ay medyo mahusay din. Ang general manager ay lubos na nasisiyahan sa kanya. Ibinaba ang kanyang bag, naghanap si Selena ng sariwang pares ng damit habang naghahanda siyang maligo. Talaga? Nako, sabi ni Inay, sinabihan daw tayo ni Lolo na maghapunan ngayong gabi, kaya't maligo ka na, wika ni Jack na may maliit na ngiti sa kanyang labi. Pagkatapos ng hapunan, mamasyal tayo sa compound. Talaga. Inihiling sa amin ni Lolo na sumama sa kanya at kumain ng hapunan. May nangyari ba? Bahagyang nagulat si Selena.
Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na hiniling sila ni Lolo para sa hapunan mula nang sila ay pinalaya sa pamilya Taylor. Sandaling nag-isip si Jack bago siya sumagot, "Well, hindi ako sigurado kung may nangyari, pero si Inay ang nagsabi sa akin tungkol sa imbitasyon." Sa paghusga sa kanyang ugali, hindi niya kami hiniling kung walang nangyari. Bahagyang sumimangot ang mukha ni Selena habang sinusubuan ang kanyang utak para sa isang posibilidad. Ngunit matapos mabigang magkaroon ng isa, naligo na lang siya. Nang matapos siya, naglakad ang buong pamilya papunta sa mansyon ng pamilya Taylor na nasa tapat lang nila. Noong binisita nila dati ang pamilya Taylor, ang mga manggagawa rito, kabilang ang mga bodyguard, ay hindi nagbigay ng magandang pagbati kay Selena at sa kanyang pamilya. Sa pagkakataong ito, malumanay at magiliw silang binati ng lahat at nagbigay ito ng halo-halong damdamin kay Selena sa malaking pagbabago. Totoong mas malinaw na napagmamasdan ng isa ang puso ng ibang tao kapag wala siyang pera o nabigo ng husto. "Jack, bawasan mo ang sasabihin mo kapag naghahaponan tayo, okay?" Lumapit si Fiona para himukin siya. Bagaman tinanggap ng Old Master na ikaw ang manugang ng pamilya Taylor, isa ka pa ring tagalabas. Maaaring mahirap para sa matandang guro na tanggapin ka ng buong puso sa maikling panahon. Natatakot ako na baka may masabi kang mali at masaktan ang matandang guro. Tumango si Jack. "Sige, mother-in-law, naiintindihan ko. Ibaba ko ang ulo ko at tumutok sa pagkain mamaya. Hindi ako magsasalita, okay?" Inilibot ni Fiona ang mga mata kay Jack. "Mas maganda kung naiintindihan mo. Natatakot ako na magdudulot ka lang ng gulo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin masasamahan ang pamilya Zenos noon." Pagkatapos lang niyang sabihin iyon ay may naalala si Fiona. "Ngayong nabanggit ko na, parang may mali. Napatay namin ang young master ng pamilya Zenos, at nabalitaan ko na medyo malakas ang pamilya Zenos sa Sky City," sabi ni Fiona. "Bakit hindi sila pumunta para sa atin?" Kabanata 678. Nang marinig ang sinabi ni Fiona, sumimangot ang mga labi ni Joanne. "Oo, at medyo nag-aalala ako. Tinabi sa akin ng ina ni Selena na hiniling ni Quill Zenos ang isang marshal na lumapit. Bagamat hindi gaanong kaya ang taong ito. Ipinapakita lamang nito na ang pamilya Zenos ay talagang makapangyarihan dahil nakakuha sila ng tulong ng isang marshal." Lalong natakot si Fiona habang iniisip ito. Lahat ng ito ay dahil kay Jack, at ito ay nakakainis. Tinaman niya ng tingin si Jack. Paano niya nagawang masaktan ang isang tulad niya at maput sa kanya ang mga tao? Nang makita niya kung saan ito patungo, mabilis na tumalon si Selena sa depensa ni Jack. "Inay, hindi natin masisisi ito kay Jack," katwiran niya. "Tinabi sa akin ni Jack na nasa pagtitipon sila ng veterano at ang Goddess of War, pinatay ni Lana si Magnus Sutherland dahil pinilit niyang matulog ang mga babaeng celebrity. Ang Magnus na ito ay Diyos kapatid ng ama ni Quill. At kailangan niyang tawagan si Magnus bilang tsuhin." Huminto muna si Selena bago siya idinagdag. Walang nakakaalam na si Quill ang pipiliin ng laban kay Jack kapag alam niyang hindi niya magagawa iyon sa Goddess of War. "Huwag kang mag-alala, Inay. Hindi alam ng mga miyembro ng pamilyang Zenos na ginawa ko ito kung isasaalang-alang na walang natirang buhay kapag natapos ko na sila. Walang makakaalam kung hindi mo sasabihin sa iba ang tungkol dito. Bagamat malinaw na alam ni Jack na ang pamilya Zenos ay hindi na nananakot sa kanila. Kailangan niyang magpanggap na wala siyang alam. Kahit na pumunta sila at imbestigahan ang bagay na ito. Hindi sila maglalakas loob na gumawa ng anuman sa akin kung alam nilang kilala ko ng personal ang Diyosa ng digmaan at nailigtas ko rin siya. Wala naman kayong dapat ipag-alala, talaga. Anong ibig mong sabihin, basta hindi mo sasabihin sa iba ang tungkol dito? Ako ba ang uri ng tao na rumble tungkol sa lahat sa iba? Laging nakatatak ang mga labi ng biyenan mo." Pilit na tinitigan ni Fiona si Jack. Habang naglalakad siya ng ilang hakbang palapit sa kanya, nagsalita siya, "Kahit alam ng kabilang partido na ginawa mo ito, baka hindi ka nila atakihin. Siyempre, wala nang utang na loob sa atin ang Diyosa ng digmaan. Hindi kanya matutulungan sa buong buhay mo dahil sa isang pabor, di ba? Siya ang Diyosa ng digmaan. Pero, hindi naman masama na kusa siyang pumunta sa birthday party ng Old Master noong nakaraan.
Pagkatapos ay naalala ni Fiona ang isang bagay na medyo mahalaga. At ipinakita ito sa kanyang mukha habang hinahampas niya ang kanyang hita. Hindi tama iyon. Muntik na akong may nakalimutan. Hindi ba nandoon din si Zina? Sasabihin ba niya sa iba ang tungkol dito? Natakot din si Andrew nang marinig niya ito. Nakakabahala talaga. Dati pakiramdam ko ay medyo mabait si Zina, pero ngayon alam na natin na siya ang ganap na kabaligtaran. Kasama niya rin ngayon si Ivan, at siya ay isang taong may sama ng loob. Huwag nating kalimutan na sinaktan siya ni Jack noon. Kaya kung sasabihin ito ni Zina kay Ivan, hindi maiisip ang kahihinatnan nito. Lalong nagdilim ang mukha ni Joanne habang sabik na sabi, bakit mo sinaktan ang isang makapangyarihang pamilya? Kung alam ni Ivan at sasabihin ito sa pamilya Zenos, magkakaproblema tayo. Mabilis na gumawa ng plano, pagkatapos ay sinabi niya, Jack, hindi ba si Zina ay masyadong mahilig sa pera? Siya ay isang gold digger, hindi ba? Paano ito? Hindi ba mayroon ka pa ring ilang 10 milyon? Sa ibang pagkakataon, anyayahan siya at hilingin sa kanya na ilihim ito. Maaari natin siyang bigyan ng pera basta't hindi niya ito sasabihin kahit kanino. Alam kong tutuperin niya ang pangakong iyon sa sandaling makakita siya ng pera. Ito ay isang magandang ideya. Tama ang sinabi ng nanay ni Jack. Sa tingin ko, ang paggastos ng pera upang maiwasan ang gulo ay maaaring gumana. Agad namang tumango si Andrew tanda ng pagsang-ayon. Sa palagay ko ay hindi magandang ideya iyon. Medyo nag-aatubili si Fiona sa ideya. Walang gaanong pera si Jack sa kanya ngayon, mayroon lang siyang ilang 10 milyon. Napakasamang babae ni Zina. Paano natin siya mabibigyan ng pera kung hanggang ngayon ay sobrang sakit ng puso niya ang naidulot niya sa anak ko? Ikaw talaga. Nagalit si Andrew kay Fiona, at ito ang unang pagkakataon na nagalit siya ng ganito. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng paggastos ng pera para maiwasan ang gulo? Si Jack ang iyong manugang. Ano ang dapat nating gawin kapag hindi tayo hinabol ng pamilya Zenos ngunit pinatay si Jack? Sa oras na iyon, mawawala ng asawa si Selena. Hindi lang may sapat na pera si Jack para suportahan siya, ngunit maganda rin ang pakikitungo niya sa mga miyembro ng pamilya namin. Hindi ba mahirap makahanap ng ganoong kabait na manugang saan ka man tumingin? Paano ang maliit na halaga ng pera ay mas mahalaga kaysa sa iyong manugang? Kabanata 679. Inay, naiintindihan ko na itinuturing mong napakahusay na bagay ang pera, simula ni Selena. At oo, marami kang naranasan ilang taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, hindi mo maaaring ipagsapalaran ang aming buhay, kasama na si Jack. Paano kung ang mga martial artist mula sa pamilya Zenos ay talagang dumating para sa amin at patayin kami? Hindi ka ba talaga natatakot sa kamatayan? Pakiramdam ni Selena ay nag-iinit ang sarili sa sandaling iyon. Pakiramdam niya ay sobra na ang kanyang ina na hindi niya matukoy ang tama sa mali. Gayunpaman, walang inaasahan na papanig si Jack kay Fiona habang nagsasalita siya, mukhang may katuturan ang sinabi ni inay. Hindi natin mabibigyan ng pera si Zina. Tauna ay pamuna at pinagsabihan dahil sa kanyang mga iniisip at opinyon. Ibinaba ni Fiona ang kanyang ulo sa kahihiyan at hindi naglakas loob na magsalita kapag walang kumampi sa kanya. Hindi niya inaasahan na papanig si Jack sa bagay na ito. Agad na napangiti ang kanyang mga labi habang ipinagmamalaki niyang sinabi, tingnan mo, hindi lang ako ang nagsabi nito. Ganon din ang sinasabi ni Jack. Hindi natin mabibigyan ng pera si Zina. Naguguluhan si Selena. Tumingin siya kay Jack at wala siyang ideya kung bakit ganito ang sasabihin ni Jack. Pero bakit? Talagang hindi ka mukhang isang taong sumasamba sa pera. Alam kong sobrang ayaw mo kay Zina, pero hindi ba magandang ideya na bigyan siya ng pera para tumahimik siya? Wala itong kinalaman sa kung galit ako sa kanya o hindi, ang malamig na sagot ni Jack. Masyadong matako si Zina. Hindi naman masama ang sitwasyon ng pamilya namin ngayon, di ba? Pero si Ivan pa rin ang pinili niya. Magkano sa tingin mo ang dapat nating ibigay sa kanya? Kalahating milyon. 5 milyon. Malamig na ngumiti si Jack bago nagpatuloy, I can bet na hindi siya makontento kahit 50 million ang binigay namin sa kanya.
Baka pumayag lang siya kung ibibigay ko lahat ng pera ko sa kanya. Baka gusto pa niya ang mga sweldo ko sa hinaharap. At mapipigilan ko lang ang kanyang bibig kung bibigyan ko siya ng pera tuwing nakukuha ko ang aking sweldo. Oo. Kahit anong sabihin ni Jack ay may katuturan, ang masigasig na tugon ni Fiona, ang lakas ng kanyang pagtango bilang pagsang-ayon ay katugman ng kanyang ngiti. Ito talaga ang ibig kong sabihin. Ang Zina na ito ay may malaking gana at hindi siya madaling mabusog. Paano kung sasabihin pa rin niya sa pamilya Zenos pagkatapos namin siyang bigyan ng pera? Hindi yun tiyak, napabuntong hininga si Selena. Totoo rin iyon, biglang. Hoy, tatingin niyo talagang ganoon kakahalaga. Tigaw ni Cecilia habang sumusugod sa malayo. Ang matandang guro ay naghihintay sa inyo at medyo matagal na rin. Bakit hindi kayo pumasok? Ano ang pinag-uusapan niyo pa rin dito? Ano ang dapat pag-usapan? Ibinibigay namin kayo sa isang pagkain at kayo ay kumikilos na mahalaga. Anong pinagsasabi mo, Cecilia? Ulalas ni Selena habang iniikot ang mga mata sa kanya. Siya ay nasa masamang kalagayan kahit na ang isang mabait na tao ay may limitasyon din. Kabanata 680. Nagulat si Cecilia nang marinig ang pag-snap sa kanya ni Selena sa ganoong tono. Ang unang pagkatulala na ekspresyon sa kanyang mukha ay tuluyang nawala nang iayos ni Cecilia ang kanyang sarili. Nakahalukip-kip ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib bilang pagmamataas tulad ng dati. Mukhang nagbago na ang paraan ng pananalita mo ngayon na medyo may pera ka na, no? No wonder mababa ang tingin mo sa akin. Hindi ba't isa lang itong bilya na nagkakahalaga ng 10 milyon? Bagamat may kakaiba dito. Hindi tumigil doon si Cecilia habang nagpatuloy siya. Nabalitaan ko na ang reward ng isang commander ay humigit kumulang 200 milyon, ngunit nakakakuha ka ng napakaliit na halaga pagkatapos ng 5 taon. Dumaan ka pa sa hindi mabilang na mga sitwasyon sa buhay at kamatayan, ngunit ang halaga ng pera na nakukuha mo ay hindi gaanong. Pumili ka ng vilya at ilang sasakyan, at hindi ko ba narinig na kumuha ka pa ng mga bodyguard? Sa kalkulasyon ko, wala na masyadong pera si Jack, di ba? Mayroon lang siyang ilang 10 milyon, hindi ba? Walang pakialam, ay na sagot ni Selena. Oo, wala kaming masyadong pera, pero hindi rin kami kapos sa pera ngayon. Kontento na kami na mayroon kaming bahay, sasakyan, at ilang 10 milyon. Bagamat hindi natin kayang makipagkompetensya sa ibang mayayamang tao. Kontento na ako. At sapat na iyon. Sa sandaling ito. Tinulyapan ni Selena si Cecilia at nakasimangot na idinagdag. Ang aming sitwasyon ay mas mahusay kaysa sa ilang babae na hindi lamang kasal sa katandaan, ngunit wala rin siyang trabaho at patuloy na humihingi ng pera sa kanyang pamilya. Nagalit ito kay Cecilia. Ikaw, tama iyan. How dare you say na walang pera ang pamilya natin? Ang sweldo ng aking anak na babae ay 1 milyon bawat buwan at makakakuha pa siya ng mga bonus sa pagtatapos ng taon. Bagamat bodyguard lang ang manugang ko, mas mataas ang sweldo nito kaysa sa kanya na 20 milyon kada buwan. Ikaw naman. Nananatili ka sa bahay araw-araw. Ito ba ay nagpapayaman sa iyo? Hindi na kayanan ni Fiona ang yabang ni Cecilia. Naalala niya kung paano sila laging kinukutya ni Cecilia kapag sila ay pinalaya sa pamilya Taylor dati at walang pera. Sa kasamaang palad, wala silang paraan para maiwasan ang ganoong kapalaran kaya natitiis lang nila ito. Kahit na ano, bodyguard mo ang manugang mo. Bodyguard lang siya, at may iba siyang trabaho. Ano ang ipagyayabang? Umisi si Cecilia at idinagdag, alam mo ba kung bakit pinaponte kayong lahat ni Lolo ngayong gabi? Diba dito tayo magdi-dinner? Ano pa kayang meron? Umunat ang noo ni Fiona. May hinala siya kung bakit hiniling ni Old Master Taylor na pumunta sila at kumain ng hapunan. Hindi kaya may i-announce siya. Nag-iisip siya ng ilang oras ngunit hindi niya maisip kung ano ang nangyayari. Naisip pa niya na nag-i-imagine siya ng mga bagay-bagay. Minsang dinala ito ni Cecilia, gayon pa man, tila may nangyayari kaya't pinaponte niya sila. Hindi ko sinasabi sa inyo ngayon. Pumasok ka at malalaman mo agad. Inilagay ni Cecilia ang 2 kamay sa likod niya at naglakad papasok ng bahagyang nakataas ang ulo. Tara na.
Malapit na akong ikasal sa isang magandang pamilya. Masasabi kong mas maganda ako kaysa sa babaeng nagpakasal sa isang bodyguard. Hindi ko na kailangang magtrabaho sa hinaharap. Kailangan ko lang manatili sa bahay at maging full-time housewife. Gaano ko Jose iyon? Ikakasal na siya. Nagdilim ang mukha ni Fiona nang makita ang umaatres na anyo ni Cecilia. Si Cecilia ay talagang nagpakasal sa pangalawang klase na aristokratikong pamilya, ang pamilyang Gold. Akala ko pinaglalaroan siya ng young master ng Gold family at hindi siya pakakasalan. Hindi ko akalain na pakakasalan niya talaga siya. Bahagyang nainggit si Fiona. Iyon ay isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya at natural lang na masaya siya. Pagkatapos ng lahat, siya ay ikakasal sa isang mayamang pamilya at ang aming pamilya Taylor ay kakapasok lang sa pintuan ng pangalawang klaseng aristokratikong hanay ng pamilya. Ang pamilyang Gold na ito ay naging pangalawang klaseng maharlikang pamilya sa pinakamatagal na panahon. Ang pinakatampok sa lahat ay ang pamilyang Gold ay may isang anak lamang. Kapag nagpakasal na si Cecilia sa kanilang pamilya, magkakaroon na siya ng akses sa mga ari-arian ng kanilang pamilya. Tumingin siya kay Selena at bumantong hininga. May kasabihan na ang mga lalaki ay natatakot na mapunta sa maling larangan ng trabaho, at ang mga babae ay natatakot na magpakasal sa maling tao. Kung hindi ka masyadong matigas ang ulo noon, hindi mo na kailangang harapin ang gayong kahihiyan. Maaari kang magpakasal sa sino man tulad ni Young Master Wilson, Young Master Clark, o sino mang katulad nila. Hindi ka sana nagdusa ng maraming taon, at siguradong hindi ka mapapahiya ngayon. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.